Mahigpit na hinawakan ni Ryu ang mukha ng Peking Black Scythe gamit ang dalawang kamay at bahagyang pinwersa ito. Parang leeg ng manok na binali, biglang napaihit ang ulo nito at bumagsak siyang walang buhay sa sahig. Napatigil sa gulat ang Black Flame Dragon at ang interviewer. Hindi sila makapagsalita, at nagkatinginan sila ng puno ng kalituhan. Tumingin ang interviewer sa bangkay, saka kay Ryu. Ano ang ginawa mo? Paano mo nagawang patayin si Black Scythe, isang alamat? Hindi siya makapaniwala na ganoon lang kadaling namatay ang isang kinikilalang alamat. Nababaliw ka na ba? Dagdag pa niya. Sa mababa at nakakatakot na boses, sumagot si Ryu habang matalim ang titig. Nagsasabi ka ng kalokohan. Kinilabutan ng interviewer. Ang tingin ni Ryu ay parang mabangis na halimaw, nakakapanghina ng loob. Iniwan ni Ryu ang naguguluhang manager at tumingin sa kawalan. Biglang lumitaw ang system message. Nakapatay ka habang nagpapanggap bilang ibang player. Naabot ang kondisyon. Natuklasan mo ang nakatagong rune of Doppelganger. Automatikong iukit sa iyong katawan ang rune. Napangiti si Ryu. Para sa kanya, walang dapat kawan, lalo na sa taong nakatakdang maging kontrabida. Lumapit ang interviewer, halatang galit. Little Croc, bakit mo pinatay si Black Scythe? Naglabas si Ryu ng puting mask at isinuot ito. Kumislap ang kanyang mga mata. Si Kim, isang tanga. Ninakaw niya ang pagkakakilanlan ko. Lalong natakot ang interviewer, hindi niya maintindihan. Lumapit si Ryu sa babaeng nakahandusay sa sahig. Pinulot niya ang trash bag at maingat na ibinalik sa ulo nito. Basura si Black Scythe, kagaya mo. Napakuyong ng kamao ang interviewer. Anong sabi mo? Ulitin mo. Tumayo si Ryu, tahimik. Sa galit, inilabas ng interviewer ang kanyang sandata, isang gintong espada. Sumagot si Ryu. Isang madilim na enerhiya ang nag-anyong sandata,